Pumalag ang prosekusyon sa akusasyon ni Davao City Representative Pulong Duterte na predetermined o napagdesisyon na ang impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong pananaw dito ng prosekusyon? Yes, Jiggy, walang basehan at hindi tama. Yun nga yung reaksyon ni House Prosecutor at Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon dito sa pahayag ni Congressman Pulong Duterte na predetermined yung impeachment trial. Sa isang Facebook post kasi, Jiggy, sinagot ito ni Congressman Pulong yung pahayag ng akbayan na kung gusto raw ni Vice President Sara Duterte na mapabilis yung proseso, humarap siya mismo sa kanyang paglilitis o sa kanyang impeachment trial. Ayon pa nga kay Pulong, simple lang naman daw ang sagot dito. Sabi niya, ang mabilis na paglilitis ay hindi nangangahulugan ng mabilis na pagsuko sa tinawag niyang predetermined narrative o naitakda ng ang naratibo. Ayon nga doon sa isa sa mga tagapagsalita ng prosekusyon, si legal spokesperson at si private prosecutor Jay Tolosa, nakababahala yung ganitong klase ng mga pahayag dahil anila tinitira o kumbaga inaatake nito yung integridad ng Senate Impeachment Court. Kagaya na lang nung nauna ng pahayag ni VP Sara na aniya meron daw bending of the law o pagbabaluktot ng batas para nga dito sa umiiral o gumugulong na impeachment proceedings. At sabi niya, ito nga raw yung mga ganitong klase ng mga pahayag yung dapat sinisita ng Senate Impeachment Court. At para naman po kay House Prosecutor Terry Ridon, hindi naman masasabi na may predetermined ng resulta dito nga sa gumugulong na impeachment trial dahil pinapakinggan din naman yung panig ng defense team ni VP Sara at katunayan mabibigyan din naman talaga sila ng panahon, oras na sila naman na yung nakatakdang maglatag ng kanilang mga testigo at ebidensya. Narito po yung mga pahayag ni na Attorney Jay Tolosa at Congressman Terry Ridon. Ang ibig sabihin ng predetermined narrative, hindi ko kasali yung defense panel doon Pero kita naman natin, kasali naman po yung defense panel at ang pangalang Pangulo dito sa kabuuan po ng takbo ng impeachment trial po natin. So, yung pong predetermined narrative na binabanggit, wala po itong batayan sa katotohanan. What the message that he's trying to give, that this has been prejudged already, then that's dangerous again because that could be an attack against the integrity of the court. May pagkakataon, magkabilang panig, magpresenta ng ebidensya para ang mga senator judges ay makapagbigay ng hatol batay sa mga ebidensya na ito. At Marian, ilang araw na nantala yung impeachment trial dahil sa iba't ibang rason. Anong mungkahi ng prosekusyon para mapabilis ito? Jiggy, kung si House Prosecutor Terry Ridon nga raw yung tatanungin, yung suggestion niya sana gawin ng 4 trial days per week o 4 na araw na nga po sa isang linggo yung paglilitis. Sa ngayon kasi, Jiggy, Monday, Tuesday, Wednesday yung paglilitis. Gusto raw niya sana, mas mabuti sana kung palalawigin ito at dagdagan ng isa pang araw at yan nga ay hanggang Thursday. Samantala, nauna naman ng iminungkahi ni Senator Judge Mig Zubiri na gawing hapon yung paglilitis. Parang nga raw maging mas mahaba yung oras para sa prosekusyon at sa defense team na ilatag yung kanilang mga argumento. At kung mangyayari nga yan, sa session ng Senado, actually, naghahanda na rin itong Senado para nga dito sa pagdinig ang final decision, ang Senate Impeachment Court kaugnay niyan. At yan yung abangan natin sa susunod na linggo. Jiggy. At anong tugon ng prosekusyon sa banat ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang kwenta ang mga testigo ng prosekusyon? Jiggy, pinalagan din nga yan ni Congressman Ridon. Tanong nga niya kay Panelo, baka naman hindi niya paglilitis dahil natutulog nga raw ito. Katunayan, actually, ayon kay Ridon, nasasagot ng mga testimonya ng mga testigo yung bawat aspeto nga ng mga alegasyon laban kay VP Sara. Narito po yung pahayag ni Congressman Ridon. Gusto lang, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon natulog siya Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta
sa paglilitis, no, we are very much confident doon po sa pagkakapresenta ng amin pong mga testigo. And we are expecting the same until the very end. Jiggy, sa susunod na linggo ay nakatakdangang ipagpatuloy na yung pagsalang doon sa testigong si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. At pagkatapos nga niya ay nakatakda namang isalang din itong dating Special Disbursing Officer ng DepEd na si Edward Fajardo. At gayon din Sara na si Lemuel Ortonio. Yan muna ang latest. At dito sa kamera, balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.